Nakukulong tayo doon. Nakukulong tayo. Dito, boss. Group picture. Sino ka pa ako? Uy, group picture naman ako rin. Group picture eh. Tatlo lang kayo dyan eh. Ay lang mo nito. Come on. Hindi ko mapindot. Salamat ah. Makaurong po tayo sa Sir, kami po! Chairman po ng balot! Chairman po kami! Yan po kami! Thank you po! Thank you! Grabe! Lakas po talaga! Thank you! Lakas po talaga, idol! Lakas po talaga! Ito mo dyan na, kasama ko na. Meron ako! Ay, lahati na. Lahati na. Hoy! Bayan, oh. Hihirit si Ralph, guys, ha? Opo. Dito ka na sa loob, papasok yun dito. Bumabati din po pala sa inyo ang ABT Party List. Ang Bombero Party List number 134 po sa balon. Ang buhay mo, magandang tanghali lang sa isa. Ito si Sergio Pony. Diyan naman po natin ang daan. Para po makabati po sa atin, nakita niyo naman kung gano'n kamahal ni Senator Padilla ang mga Manileno. Talagang humabol talaga para makarating. Maraming salamat po. At kay Ma'am Vivian is kakul sa Senator Padilla. Ma'am Vivian Gales po. Thank you very much po, ma'am.
Si Marian pa din nakasama. Ayan po, nakalaupang balat po natin ang ating number 1 senator. Sino ka man? Nagkaguluhan na si ano? Si Robin at saka si Ma'am Vivian. Opo, balik na po tayo sa ating mga upuan para po makapagsalita na po ang ating pinaka-espesyal na bisita ngayong tanghali po ito. Pare, hindi kilala yung ibo ko. Ewan mo. Pare, pag wala, lagyan mo ng bigo siguro. Alam mo, kung mukha ni Bobo nila, no? Lagyan mo ng bigo. Okay, at ngayon po, pinakikilala ko na po sa inyo ang ating pong napakasipag, napakahusay at talaga naman pong may dugong PDP laban, ang tumatayo po presidente ng Partido Demokratiko Pilipino laban ng makabayang Pilipino para silubungan po natin ng masigabong palakpakan, number 1 Senator Robin Hood Padilla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay bumabati sa inyo ng pagpapala po, kapayapaan at tawa ng nag-iisang Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat unang-una po sa PDP laban dito po sa Maynila. Siyempre, ang aming pong NCR Vice President, ang aming Vivian Velez. Alam niyo po, ito po ang pinakamasipag na artista na nakilala ko, si Ma'am Vivian. Kung maikwento ko lang po ng konti, nung ako po ay nag-uumpisa sa pelikulang Pilipino, si Ma'am Vivian po ang tumulong sa akin sa pelikulang Bagets Ka. Hindi ko po makakalimutan yan. Ngayon naman po, ako po ay, alam nyo, araw ng linggo, araw ng batang asawa ko yan eh. Ang asawa ko ay bata eh. Ako ay 56 anyos na. Ang asawa ko ay 40. So, 16 years po ang aming difference. Kapag araw ng linggo, ako ay nakakulong sa asawa ko. Pero dahil espesyal ho kayo, ako ay humingi ng recess sa asawa ko. And then, sabi ko, babe, aalis muna ako kasi pupunta ako sa Maynila. Napakahalaga ng Maynila sa revolusyon. Sapagkat ang Maynila, tandaan po natin, ang Maynila ang unang-unang lumaban sa mga dayuhang Espanyol. Huwag po natin kalilimutan yan. Kahit po ang dating mayor ng Maynila, kinikilala niya na si Raja Sulaiman ang unang-unang mayor ng Maynila. At yan po ay nangyari dito. Talagang nakipaglaban po ang mga malilinyo laban sa mga dayuhan. Kaya yan po ang pinaliwanag ko sa asawa ko. Napakahalaga ng lakad na ito. Sapagkat itong mga taong ito, naniniwala ito sa PDP laban.
Alam mo, hubatin natin ang mga kulay natin. Ha? Hubatin po natin. Dito sa amin, sa atin, huwag po tayong maging dilaw, huwag tayong maging pula, huwag tayong maging kahit ano. Maging Pilipino po tayo sa oras nito. Alam nyo, pag kayo ngayon, nakinig kayo, banatan eh. Banatan. Hindi no, una ko siyempre, batiin ko muna yung aking attorney Hillo. Palakpakan po natin si attorney Hillo. Bago ako magsalita na, habang pwede po kayong kumain ha, habang magsasalita ako. Hindi, yung panibanat pa nila mo. Ano lang ako, parang radyo lang ako dito. Gusto ko naman po si attorney Jimmy Bondo. Nakita ko din dito ha. Ba si Jimmy Bondo? Tinakasan ba ako? Maputang na Balitses. Okay. Tutuloy ko po yung sinasabi ko. Maiksi lang po ito, mga 2 oras lang. Naririnig nyo naman po magsalita yung aming chairman, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung magsalita po yung 2 oras. Ako, pwede na ho ba yung 1 oras? Kasi, inistorbo niyo yung aking, kaya kailangan, bumawi ako sa inyo. Ito po yan. Sa panahon na ito, sa bayan natin, huwag po tayong magkulay-kulay. Dahil wala po tayong mangyayari kung tayo'y magkukulay-kulay. Kailangan meron po tayong direksyon. Alam niyo, yan ang lagi namin pinagkakalunan sa Senado. Ano ba yung direksyon na gusto natin puntahan? Kasi kung wala tayong direksyon, wala tayong mararating. Pagka pinigtinignan niyo po yung kasaysayan natin, meron tayong panahon ng lagpas tayo sa Amerikano. Tandaan nyo, lagpas tayo sa Amerikano, napunta tayo sa panahon ni Senior Marcos Senior. Napunta tayo kay Cory, napunta tayo kay Fidel Ramos, napunta tayo kay Erap, napunta tayo kay Noynoy, napunta tayo kay Rodrigo Roa Duterte, ngayon napunta tayo kay Marcos Jr. Ang tanong ko sa inyo, may direksyon ba? Kasi kung may direksyon, uwi na ako. Kasi sa akin, walang direksyon tayo. Wala tayong pinupuntahan, lagi tayong politika. Siraan ko na, banatan dito po, tangina, samang-sawa na ako. Ang totoo lang, wala pang nararating ang ating bansa. Wala pa po tayo nararating. Lahat tayo utang. Huwag na tayong magsisihan kasi ganito, kasalanan ni ganito. Ganito, kasalanan ni Pangulong ganito. Allahu Akbar. Alam nyo, mga kapatid, ang utang po natin ngayon, lagpas na sa leeg natin, nasa 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong pumarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya ay nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utak dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang. Ano ngayon ang direksyon, mga kababayan ko? Ang direksyon natin, kailangan merong forma ang gobyerno natin na tama. Kasi ang problema, hindi na yung tao. Ang problema natin, yung sistema natin. Yung sistema natin, paikot-ikot, pare-parehas. Di ba kayo nagsasawa? Nakakasawa na ho. Nangyari sa atin, wala ho puro tayong pakikibagay. Ang paggogobyerno ay hindi pakikibagay. Tandaan niyo yan. Ang gobyerno ay isang direksyon na kailangan sumunod tayong lahat. Kapag hindi tayo sumunod, eto tayo. Eto ho tayo, baon sa utang. Baka akala niyo, masarap ang buhay natin lahat. Kaya restaurant tayo. Lahat po tayo. Ekonomiya natin, utang ha. Kaya ho, pag kami lumalabas sa inyo, lumalapit sa inyong mga taga-gobyerno, mga naka-Amerikana, huwag kayong masyadong bumili. Kasi lahat tayo utang. So ano ang solusyon? Ang solusyon ho, gumaya tayo sa mga bansang kapitbahay natin. Sino ba yung mga kapitbahay natin? Japan, Thailand. Japan po kasi nasa kabila.
Tayo, na Southeast Asia tayo. ASEAN tayo. ASEAN, ha? Tandaan po natin, ha? Yan ang mapa. Ang Japan, nandito. Oh, ang ASEAN, nandito sa baba, kabila. Doon po tayo kabilang. Doon po tayo kabilang. Tayo po ay nasa ASEAN. Kasama natin yung Malaysia, Thailand, Myanmar, Cambodia, Singapore. Yan po yung mga kapitbahay natin. Kasi kung sa Japan po tayo, kukumpara natin sa Japan, noong 1960s, pwede tayong ikumpara sa Japan. Dahil tayo ang number 2 nun. Number 3 lang ang Japan. Pero ngayon po, 2025, kulelak po tayo. Hindi po tayo pwedeng tumabi sa Japan, nakakahiya. Dito po tayo, tatabi sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Dito tayo katabi ng Cambodia, ng Laos, yan. Nakakahiya po, di ba? Kasi galing tayo dati sa number 2. Nung araw, tandaan po ninyo, ang dolyar, sa isang dolyar, 2 piso. O ngayon, ilan na? 58. Kung nakita nyo, walang development. Ha? Ba't ko po sinasabi sa inyo na bumaya tayo sa ASEAN? Ang Vietnam! Mga kababayan ko, Vietnam na galing sa 10,000 day war. Galing sa French, galing sa Amerikano, galing sa Egypt. Pero, na-overtake na po tayo ng Vietnam. Nangulilan na po tayo sa Vietnam. Ang kahalili po natin, Cambodia at Laos. Yung Laos ko, kapag in-overtake ang tayo niyan, sorry mga kapatid, putang ina, Laos na tayo talaga. Kaya mga kapatid ko, simple lang naman po ang kailangan natin dito sa bansa natin. Magkaroon kayo ng mga senador na makakasama ko. Kasi nag-iisa lang po ako sa Senado na naniniwala na kailangan natin, kung hindi man baguhin ang konstitusyon, ay amendahan natin ang konstitusyon. Kasi po, sa konstitusyon natin na puro galit, bawal po ang negosyanteng dayuhan. Pambihira naman, oo. Saan kayo nakakita ng lahat ng trade agreement nakapirma tayo? Pero yung ating ekonomiya, ang ating ekonomiya, sabihin po, kasi po tayo sa konstitusyon ang sinasabi, bawal po tayong magpapasok ng negosyante ng hindi 60-40. Kaya po yung mga negosyanteng dayuhan, imbis na pumunta sa Pilipinas, pumupunta po ng Vietnam, pumupunta na po ng Cambodia, pumupunta na Singapore, wala na po tayong masasabi dahil nandun na lahat sa Singapore ang dayuhang mamumuhunan. Yan po ang ginagawa ng mga kapitbahay natin ngayon. Bukas po ang kanilang ekonomiya, bukas po sila para magnegosyo. Yan naman po ang gusto natin dito sa Pilipinas, mga kababayan ko. Bakit po? Kapag kami namumuhunan, ibig sabihin may trabaho. Kapag may trabaho, tama ang sweldo. Kapag tama ang sweldo, may bahay kayo. May pagkain kayo. Pambira. Kailangan mo ba ng genius? Hindi mo kailangan ng genius. Ang kailangan natin, trabaho. Pasensya lang po kayo. Kasi ako, inistorbo niya yung aking labing day. Kaya medyo emotional ako. Mamaya, okay na ako. Yun lang po mga kababayan. Sana po, maintindihan natin na itong kinalalagyan natin ngayon sa oras ng ating bansa, ngayong 2025, ito po ang eleksyon na kailangan bumoto po tayo doon sa mga unang-una sa lahat, bago. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa bayan natin kung patuloy kayong maghahalal ng luma. Common sense! Common sense lang. Paano magkakaroon ng pagbabago? Lagay ng luma. Pambihira, oo. Kailangan natin ng... Aba, dumating na po si General Bato. Palakpakan po natin si General Bato. Sakto! Sakto!
Tatapusin ko lang, boss. Tatapusin ko lang. Opo. Kasi may kasabihan eh. Alam niyo yung kasabihan na kapag ang isang bagay ginagawa mong paulit-ulit at gusto mong magkaroon ng ibang resulta, walang gamot yun. Ang tawag doon, katangahan. Yung bobo, may gamot pa eh, pag-aralin mo. Pero yung tanga, disgrasya tayo doon, mga tol. Kaya po sana po, ako naman eh, hindi naman ho ako iba sa inyo eh. Hindi naman ho ako isang politiko talaga. Ako po, sa totoo lang, ayaw ko ito. Kaya lang, ako po ay kinausap ng aming chairman, katulad po kung paano kinausap si Atty. Hillo, kung paano kinausap si General Bato, ng dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi niya po na kailangan kayo ng bayan. Kaya po kami nandito para isulong po namin ang pagbabago o pag-amyenda ng saligang batas. Yun po ang kailangan natin. Hindi na po natin kailangan ng saksakan ng talino. Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino, ninakawan lang tayo lahat. Ang kailangan po natin may common sense, na naiintindihan na ang kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Mabuti sana kung yung ayuda galing sa kita natin. Hindi naman tayo kumikita, galing mo sa utang. Di ba sa bahay natin, ganun lang lagi. Oh, umutang ka na naman. Paano tayo? Simple. Napaka-simple po. Kaya mahal kong kababayan, bilang pagtatapos, gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang utang natin ay 16 trillion na. 16 trillion. At yung pera na yan, tandaan po ninyo, isang araw sisingilin tayo niya. At ang bawat bata ngayon ay may utang na 160,000 na. Hindi pa po kasama yung pinapanganak. Sana lang, iisipin po natin lagi yan. Kapag ka merong eleksyon, iisipin natin lagi, meron pa talagang narating ang ating bayan. Ha? Kung wala naman, siguro panahon na para baguhin natin yung ating mga mukha ng mga politiko at palitan naman po natin ng bago. Yun naman po, yun lang naman po ang solusyon eh. Tandaan po natin, walang kikilos kung hindi kayo kikilos. Kung hindi ngayon ang panahon, kailan pa? Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong imbitasyon. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang PTT. Maraming pong salamat. Muli mapalakpakan po natin, Sir